Okay. Today we relight the candle of hope, thanking God for giving us Jesus Christ, our only hope for life, and the candle of peace. Thanking God for giving us Jesus, the Prince of Peace. As well as the candle of joy, thanking God for giving us the joy of our salvation. Today, let us light the fourth Advent candle, the candle of love, God's encompassing love in Jesus Christ for the whole world. We declare that your steadfast love is established forever. Your faithfulness is as firm as the heavens. Dear God, your faithfulness has been great, leading us to this day of anticipation and celebration. May the glorious light of your steadfast love shine brightly in us and through us, that all may give you praise and glory. In the Savior's name we pray. Amen. Still waiting. Darkness is deeper, but look, the star is beginning to shine. The everlasting light is creeping closer. Hope is in the air. Peace is promised. Joy is on the tips of our tongues. Love is coming. Love that is divine. We are waiting on love, and love is waiting on us. Please stand for the opening hymn. Holy
Our Heavenly Father, we thank you for this beautiful morning, and as we gather to praise and adore you, we ask for hearts open to your presence. Fill this place with your Spirit and our souls with your peace. Let every song, prayer, and word spoken glorify you and draw us closer in communion with you and each other. In your holy name we pray. Amen. Call to confession. We are simple people in need of restoration, but sometimes we are too stubborn or ignorant to even realize it. We are capable of such evil as well as such goodness. Let us confess our sins that we might be washed of evil and welcome the goodness that God intends for us. The prophet Isaiah says, "Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is my salvation." When Jesus saves, he does so completely. Because of the cross, you can know with confidence that he will never leave you nor forsake you. Thank you, Lord God, of your salvation and pardons of our sins. Amen. Lift
Madyawng hinaat, kanatong tanan. Good morning, magandang umaga, mayong buntag. Kanunay gyud ta malipayon kada sayo sa buntag sa Domingo, kay giingon man sa Ginoo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall follow unto you. Malipayon ta kay maayo ang panahon sayo sa buntag, o atong gi-welcome ang matag usa ka nato, labi na kadtong karon pa makaduyog natong simba o panagsara nakauli kay Pasko naman hapit, o ang ato usab gi-welcome ang atong mga kaigsuonan nga nagsunod kanato sa live streaming. Bisan halayo ang atong nahimutangan, ang uban ato tabok sa kadagatan, tuwa sa laing nasod, apan nakaduyog og simba kanato pinaagi sa moderno nga teknolohiya. Mayong buntag, kaway-kaway sa tanan. Ato usab nga kalipay nga ang atong mga kaigsuonan maayo ang suporta sa atong fundraising sa kining atong sound system. Kay kinahanglan ato gyud i-improve ang atong sound system, kay in kasog mokalit og brownout dili mapawong ang atong pagmensahe, ang atong mga pagsimba sa Ginoo. So atong mga kaigsuonan dako gyud ang pagsuporta. Unya ang atong usa sa mga pilar sa atong Living Word Choir, tungod lagi sa kadaghang activity ning Christmas, niadtong gabi sa Bernice na taas ang iyang blood pressure, kunya may andar po dag iyang vertigo. Mo ni atong bantayanan panahon sa Pasko, ma-over fatigue ta, kunya mo igo sa mabalik sa atong lawas. So i-appeal nato sa pagampo si Sister Lita Dayan Dasira, kay wa siya makauban kanato, supposedly siya ang in charge sa atong sanctuary, pero iya man pong ma-delegate pinaagi sa atong Facebook, atong staff, andam pod pag-back up kaniya. Ang atong mga kababaitan na-postpone ang ilang schedule sa kining ilang Christmas party, na tunong pod tingali paigo pod sa Ginoo, kay ang atong igsuon usa sa atong mga deaconess, si Dr. Helena Doctata Rivero, nagapadayon man ang atong nightly vigil dito sa Libertad St. Peter's sa Lunes, Pizza 23, ipahiluna na siya sa alauna sa hapon. So kauyunan Manila mga igsuon, kay Roman Catholic man ang mga igsuon, unya sa side pod sa mga Ribero, Baklay, mga UCCP, ang nikro dito na lang sa St. Peter, unya diretso na padong sa cemetery, sa interment. So atong bantayan karong gabi, last night sa vigil. So atong encourage nga katong wa pa makahatag sa ilang respect o pundol sa pamilya, atong hiusahan pagpadangat sa atong gugma ang pamilya sa mga Villanueva, Ribero, nining katapusan nga gabi ug dayon ng pagpahiluna sa adlaw nga Lunes. Ugma na ato pod gipahimangnuan o pahinumduman ang atong mga igsuon, basig mo balik mo sa Martes sa gabi, ang atong Christmas Day, di na Christmas Eve ang atong pagsimba sa Martes sa 24. Martes alas 9 sa buntag, itong dumduman alas 9 sa buntag. Human sa atong kining pagsimba, aduna tay
bibo-bibo, pag-celebrate sa Pasko, o ang atong mga organizations, murag dunay ilang mga surprise. Ang ato pong mga UCM, ang ilang gikauyunan, pizza 28 ang ilang Christmas party. Invited ko nila ang ilang mga kapikas, ang mga CWA. O karong 28. Pero bisag invited, ningon sila nga per head tag 200. No, mo naman ay modern karon kanang tinabangay naman. Binoon ang atong UCM, kuan ni sila kaning aktibo sa misyon hong gibuhaton. Nagatabang ni sila support sa mga pastor nga gagmay sweldo. Ginagmay ra pa ilang mahatag kay gamay ra man tang simbahan, pero consistent sila ni ana. O ang jail ministry, usapod sila nga naghatag kanatog support. Ang inyong pastor nga mamisita sa prisuhan, makatonol bisag sabon o unsa ba diha nga mga ginagmay nga basta nang pagpailala nga naatay concern sa atong mga igsuon diha sa prisuhan. Ang UCM aktibo o nagasuporta ni ana. Ingon man usab ang atong mga kaigsuonan nga mga Gideons International, napoy ilang kahangawa sa pagsabwag sa pulong sa Dios, hinagi sa pagpanghatag og mga Bible bisan asa nga dapit, ilabi na sa atong jail ministry. Malipayon ta nga magasaulog uban sa mga kaigsuonan nato nga nagsaulog sa lang adlaw na tawhan. Ugma si Aida Sandra Jaime, so anak siguro ni brother Ildefonso Jaime. Unya si Nina Angelina Miro, birthday niya sa 24, pero gahapon iya na ning una-una ang Living Word Choir ang iyang mga bisita o ang mga taga-simbahan. Si Crisel Jane Llanos nagsaulog usab, magsaulog karong pizza 26. Si Ma'am Susan Llanos 20 City, o si Ma'am Susan di nagpauna-una na pud ni sa mga burluloy nga iyang gipanggip sa iyang mga higala pagpanghatag. So nakadawa tong akong asawa, katong akong mga igsuon nga nitambong sa CWA meeting, natagaan na sila ni Ma'am Susan. Nga kalipay usab kita nga niadtong miaging semana sa kutob sa Pizza 14, nadugangan og 54,619 ang atong panudlanan, o sa Pizza 15 ngadto sa 20 advance ni 28 naman 22 pa man ta karon, nasayop na siguro pizza ani 57,639. Atong palakpakan ang Dios sa pagkamatinud-anon sa atong mga kaigsuonan. Doon na ba ko'y nalimtan o mga pagpahibalo nga importante? Di ko kabasa. Kalihog na lang, Sister Nili. Nadiri nga dugang sa announcement. Gawas sa December 24 nga atong simba og Children and Youth Christmas Fellowship after sa lunch sa December 24. O ang atong Church Workers Appreciation Sunday nga unta gihibo kani last October, pero tungod kay 95th anniversary man ta sa church, so wala ni na appeal sa atong schedules. So karong 29 of this month, December 29, that will be also
Church Workers Appreciation Sunday during sa atong worship. So this will be also the time for you to give gifts in kinds or in cash sa atong church workers. Ang atong church workers, niabot na ni sila karon og mga 12 or 13 kabuok. Apil na of course ang atong tulo ka pastors. Okay, tulo na matong pastors. Tulo ka pastors, the office staff, ang atong katabang janitor, o ang atong driver, and all those volunteer teachers sa atong Sunday school, and atong pianist nga volunteer gihapon, ug atong mag-facilitate sa atong online nga worship, volunteers gihapon ni sila. So, December 29, during sa atong Simba, Church Workers Appreciation Recognition Sunday. Salamat, Maura. Daghang salamat. So, akong i-review nga sa atong simba sa karong Martes sa alas 9, ang atong Christmas gift to Jesus. Nakadawat man tingali mo mga sobre, nagpahinumdom nga ang atong misyonhong buhat atong isimboluhan sa atong paghatag og gift nining okasyon sa Pasko. So atong tamdan ang atong mga bulletin aron atong mabantayan ang mga gibuhaton sa atong simbahan o ang mga alampuanan. Kining si Leslie Reyes, si Rod Calo, Evangeline Rances, Steve Paronda, Urbano Lagrama, Lucita Cansancio, Richel Jen Bertoldo, Virgilio Codira, Sulpicio Leonero, Clarita Leonero. So kining atong mga kaigsunan nga mga shut-in, bisitahan ni sa mga elders aron matagaan pod sila mga white gifts. So appeal ni sila pod sa atong mga pagampo. Of course, ang atong pamilya sa Villanueva, Ribiro sa pagbiya na sa laray sa mga buhi ni Doc Tata Ribiro. Atong awitan sa og happy birthday o sweeter as the years go by ang atong mga birthday celebrators o wedding anniversary celebrators na sila Mr. and Mrs. Ike Ipalina, Mr. and Mrs. Julius Ranyin. Dako ang among kalipay ning adlaw nga nagakatigom na usab ang imong katawhan o among balaan nga Dios. Salamat sa among paghinumdom sa mga adlaw nga tawhan o wedding anniversary celebration sa among mga igsuon. Dako ang among kalipay nga manghinaot uban kanila, magampo alang kanila alang sa kahimsog sa panglawas, sa kadipay, kadagaya, paglig-on sa relasyon, sa paglatid sa kapanahunan, o ilabi na ang paghatag nimo o among Dios sa dugang pang malipayon at daghan nga mga katuigan. Padayon ang amo usab nga pagdumdum nining ikaupat nga Adbento, Domingo sa Adbento, si Maria, si Jose, nga nagapasalamat kami sa ilang pagkamatinud-anon, sa ilang kaisog,
sa ilang pagkamasulundon kanimo. Bisan kung sa sinugdan wala sila magkinabuhi, apan imo silang gipili tungod sa ilang pagkabuutan ug pagkasulundon, ug na himo gayud silang kabahin sa imong plano sa kaluwasan sa katawhan. Nagapadayon ang among pag-ampo o among Dios nga sa among pagpangandam unsa man kagamay o kadako o hain man kami mahimutang, aduna untay mga pagpasidungog sa among mga pagpangandam kanimo, ug dili lamang kami magkanoy sa mga anindot nga mga dayan-dayan sa kaguliyang sa mga tingog o mga huni, apan kami magapaniid sa imong kabubuton. Padayon ang among pag-ampo nga imo kaming ipasig-uli, o among Dios. Restore us, we pray. Bring us back to that place where we once meet, like the shepherds to the stable after hearing the angels sing. Bring us back to the place when our love was fresh, not embarrassed, to express itself in praise to our heavenly King. Revive us, O Lord, we pray. But as we wait according to your will, we are mindful of our responsibilities and duties. You have not created us to be idle. You gave us dominion and responsibility over creation, and we ask that you equip us for the task of developing and caring for creation. Sanctify the vocation you have called us to, and may we do them unto you. We pray for the rebuilding of our church institutions, the Constitution and bylaws, our policy, and even, O Lord, we pray that we may able to reclaim our local autonomy. We pray for our nation, for the leaders would follow after justice and righteousness. We pray for the state economies, that you would minimize the suffering and despair and collapse of our economy, and you would raise up the church to deeds of faith and generosity, wisely applied our evangelical life. We pray for your church that in the goals and objectives on which she focuses, she would not lose focus on the primary, the proclamation of the gospel of Christ and the calling of sinners back to Him for salvation. Grant our leaders your wisdom and discernment, strength for the day, and faith in troubled times. We pray for our pastor, Reverend Noel Villalba, and for Ma'am Mian, for their lives, that they will continue strongly in your service, and even for all our sisters, that we would all grow into the grace and knowledge of Jesus, doing good works for His glory. We pray for the elderly and all the shut-ins, brothers and sisters. We pray, O God, that you give us more strength and keep on their faith that doesn't lose hope, and continue
to wait upon you. O Lord, you have created us humans in the image of you. Help us to recognize that the inherent dignity of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. The inherent dignity and the equal and inalienable rights of all members of human family are the foundations. We pray, O Lord, and guide us toward one law, one justice, one human standard of behavior toward all. Move us away from the equivocation that honors the divine image in some but not in others. Let us forever affirm that the justice we purport to hold dear is nothing but a sham if it does not uphold the value of basic human rights and even the basic law of the land, and also the law, the constitution of our church. We pray, O God, that you will speak before us, that we may be prepared for the celebration of this Christmas and the second Advent, which is your coming in flesh, to give us the celebration of your kingdom here on earth and on heaven. In Jesus' name we pray. Amen. Alang sa pagbasa sa patukuranan sa mensahe ning kabuntagon, ako kamong dadon ngadto sa libro sa Salmo kapitulo 8 bersikulo 4 ngadto sa 9. Unsa ba ang tao nga ikaw matinagdanon man kaniya, ug ang anak sa tao nga ikaw nagduaw man kaniya? Kay gibuhat mo siya nga ubos lamang og dyutay kaysa mga manulunda, o gipurong-purungan mo siya uban sa himaya ug dungog. Binuhat mo siya nga agalon sa mga binuhat sa imong mga kamot. Ang tanan gibutang mo sa ilalom sa iya mga tiil. Tanang mga karniro ug mga baka. Oo, ang mga mananap sa kapatagan, ang mga langgam sa kalangitan ug ang mga isda sa dagat. Bisan unsa nga moagi sa mga aligaanan sa kadagatan. O Hiyuba, nga among Ginoo, pagkahalangdon sa imong ngalan sa tibuok nga yuta. Dalaygon ang Dios pagkabasa sa balaang pulong. Amen.
salamat kang Silve o sa atong mga Next Sunday sa church workers. Ito ang atong simbahan kaya rin natin tayo napatagpon ng aktibo sa paghatol sa Iglesia. Sa naani ang paghatag o mensahe pinaagi sa awit. Doon na day ko'y nakalimtan nga karong pagsimba nato sa Martes, ang atong mga igsoon sa dunya moduyog og simba nato unya moawit pud sila og mga Paskohanong awit o ato silang pahinungdan approve kini sa council nga mohatag tag love offering nila kay ilang gamiton pod para sa legal funds o pagpa-improve sa ilang gibuhaton kay ato kong tabangonon ang atong outreach sa Dunya Rosario UCCP Congregational Church. So ang uluhan sa mensahe ning kabuntagon, prepare the way of the Lord. Ang Adbento, ang ikaupat nga Domingo sa Adbento o ikaupat nga simana sa Adbento niining tuig 2024 mo'y pinakabubo nga simana kay ang first Advent 7 ka adlaw, second Advent 7 ka adlaw, ang third mao gihapon, apan ang ikaupat nga Adbento duha na lang ka adlaw ang moabot, no? Ugma, Lunes o pagka-Martes sa tunga-tunga sa gabi Pasko na. So gamay na lay ato pag mahimo sa pagpangandam ug tungod sa kagamay na lang kahagipot sa time mao nang naay mga Christmas rush. Ug doon na kay lakaw kung ato kaglaing lugar kinahanglan mo advance kaw time kay traffic na kaayo bisag asa sa kapupudan sa Pilipinas ingon nga usa ka talagsaon nga Kristohanong nasod, 4 ka bulan ang iyang pagsaulog sa Pasko o kining duha na lang ka adlaw musamot ka busy ang mga grocery, ang mga malls, ang mga merkado alang sa atong mga pagpangandap. Busa maoy akong nahuna-hunaan na pamalandungan sa pagpahinumdom kanato nining duha na lang ka adlaw kapin ug pipila ka oras nga Pasko na nga nga kahulugan ang Pasko. Ang ngay natong hinumduman nga dili tanan naa sa realidad sa pagsaulog sa malipayong Pasko. Tungod kay ang uban naa sa kamingaw. Ilabi na sa atong igsuon Kapitan Dundi Ribero ang iyang kapikas kaliwa na ngadto pikas nga kinabuhi. Usahay adunay atong mixed feelings. Makagool ang uban nga nangandoy nga ang ilang mga minahal sa kinabuhi nga nagtrabaho sa laing dapit makauli, pero tungod sa kahigtik sa trabaho o kunsa nga mga hinungdan dili makauli. Maayo kay si Doc Inji nakauli kadungan namo sa birthday ni Mother Nina, no? Kay usahay si Nina bisan og akong bayaw naandan mo gud siya tawag og Mother Nina dito sa among pundok, among mga igsoon. So bibo mi, pero adunay mga dapit nga di nila higpit ma-recognize o mabati ang kalipay sa Pasko. Ang uban usab naghunahuna nga magsilibrar sa Pasko lahi naman kaysa una nga mga katuigan.
lahi na gyud kay na-improve naman ta. Kadtong mga batan-on pa mi, basta Pasko na, basta na ay Biko, daog naman. Ug na ay kining luya nga linap kanang ipabukalan. Unya na ay putumaya, unsa diha nga mga ginagmay makaihaw manok, okay na. Pero aguban moingon na kaniadto kuan gyud mi maglitson. Pero sa pagkakaron litson bili na lang. Nya ang uban moingon nga litson manok ang ilang giandam. Pero bay na lang sila kana ay litson. Pero kadtong uban gayod nga mangita pa ug unsa lang kanon, makaguol ang Pasko. Kadtong ngadto mi sa Davao, pag uli namo ni hapit mi sa Tuna Republic, diri dapit San Franz ba to o asa to nga lugar sa Agusan Sur. Unya nangaon mi bisan dai siya og Tuna Republic na dai gapoy mga pansit o unsa pa diha nga makaon namo. Pagkahuman namo og pangaon na ay ni kablit dito sa lungag kay na may ilang style nga amakan ra ba nga decorative nga amakan nanangpit nyo nga, ma'am kanang wa ninyo makaon nga kining kanon luto nga bugas among pangayoon ma'am. So ingon si kuan mamian, gamay naman lang ni siya, maay na lang na ma'am. Mato nga iyang ipalitan og laing duha ka ganang tinakos. Mahal man di ay ning sa Tuna Republic nga kanang kanon. Di man pareha sa kaning atong kananan nga tag-G's man takos. Dito sobra man og tag-G's. Nya iyang gihatag siya nga kining palitan ta mog sudan siya. Di ma'am na naman may ginamos dito. O murag daw kumuto ng imong kasing-kasing kay bisan sila mangayo naapod sila gitawag nga delikadesa kay naa mangoy mangayo unya imong tagaan moingon pod na kagamay ra ni di gani magpasalamat no di nila ma feel unsa ang Pasko. Nipay mi nga gitudloan mi ni Brother Ray o unsaon pagkanta sa pagpasalamat nga hilabihan nga kalipay. Kadtong thank you, palalalala, lalalala. Na baguhan ko ato kay wa na ko na madunggi sa mga rulay. Tingali kuan diha na baguhan na dunay ato mga igsuon nga atong pasalamatan nga naghatag yun sila. Aguban mingon na ayaw na lang mi karoli kay may na lang ang inyong effort ma-save o pwede po mo makaadto sa uban no na itong mga igsuon di na ko i-mention apan kadtong atong nakantahan ningon sila nga ala bag-o lagid ni nga style nga sa pagkanta sa inyong kining rhythm ang inyong aura sa pang awit sa Paskohanong awit kay nakakanta man mi dito ila Attorney Lau Porton o sila nga mong ikantahan maayo pagyud sila manayaw kontra namo pero ningon sila nga sahi ang inyong aura niyo nga inigong amo sir para fundraising man para ang among sound system ma-improve para sa ebanghelyo sa Ginoo niini nga iglesia. Alang sa uban ang Pasko mura lang og lain nga adlaw lang nga lumalabay. Wadto ta sa simbahan diha sa atong naandan nga simbahan ang uban walay pamilya o mga higala. Murag parihan atong gisugilon sa ebanghelyo nga usa siya ka iyang gibati nga siya makasasala. Nagpakilid lang siya dito siya sa daplin ug sigig pamukpok siyang dughan. Ginoo pasayloa kining makasasala
Pasaylua ako Ginoo. Apan naapoy tao nga iyang gibati nga siya spiritually equipped o dool siya sa Ginoo, may pasalamat pud siya. Salamat Ginoo nga di ko pariha ni anang tao nga sigig pamukpok sa iyang sala. Dako na siyang sala, maningil na siyang buhis, dinagko og dako siya og tigbas. So posible maingon anak pod ang atong pagsimba sa Pasko. Mananaw ta og say gwapong sinina, mananaw ta og kinsay bati og sinina, tan-aw ta uy masiksiko kaysa niya, no? Mo pahilayo kita diha sa larawan sa binuhat sa Dios nga kita gibuhat nga managsama. Aduna tay equal nga access diha sa Ginoo. Busa si Reverend Bobby Algoso niingon, ang ordinaryo nga magtotoo ug ang pinakataas diha sa hierarchy sa simbahan managsama mabati sa atong Ginoo sa iyang pagampo. Way mingon na siya dako manigrang ko, dugay ni siya nag-eskwela, doctorate ang iyang kurso sa theology. Mas paminawan siya sa Ginoo. Kay kung atong mabalik pag-review ang libro sa Samuel, unang Samuel, si Samuel usa lang siya ka-apprentice diha sa templo. Apan ang Ginoo nakigsulti niya. Gani si Eli, ningon si Eli nga unsa may gisulti sa Ginoo. Ningon di unta mosulti si Samuel, pero pugson magid siya ni Eli kumpare. Napugo siya sulti, nisulti siya nga ang sulti sa Ginoo ang imong mga anak di makapanunod sa pagkapropeta o pagkapari kay nagbuhat sila og salawayon. Busa importante sa mga sanctified church worker nga among ikinabuhi ang pagkinabuhi diha sa pagtuo ug maingon man sa pagpasunod sa among mga anak. Aron bisan sa ilang kabatan-on, sa ilang pagampo, dunggon sila sa Ginoo. Nungka nga dunggon sa Ginoo, bisan church worker nga dili makahatag og maayong ehemplo ngadto sa katilingban. Alang kanato ang Pasko panagtigom sa panimalay. Apan subo nga pamalandungon nga adunay mga panimalay nga dili magkahiusa diha sa pagsaulog sa Pasko tungod sa panagbingkil-bingkil. Excuse me nga ako na pong baliko ning among kahimtang. Si Freddy mingon nga, manong kita na malay nabilin sa atong clan. Mag-usa ratag celebrate sa Pasko. Magpatlak rata. Primero to among nahuna-hunaan nga sa usa ka ilado nga kananan bisag mahal kay manindog ra kuno mi wa mi hipuson. Pero kadugayan nagkahiusa ra sad mi nga maayo nga magatigom ta sa inato lang nga dili na kaingog garboso kay daghan magani sa panahon karon nga di gyud makasaulog sa Pasko tungod sa panginahanglan economic nga kinahanglan matubag. So diha sa panimalay kinahanglan ang panagtigom. Human sa atong pagsaulog sa Christmas party o Christmas Day karong Martes, mapauli ta sa atong mga panimalay o sa ulogon nato ang Pasko diha sa atong pamilya. Apan subo nga adunay atong mga igsoon nga di maka-join sa pamilya. Tungod kay malinga sila, magganoy sila dito sa pag-inom o
inom nga makawala madominahan ang ilang espiritu. Usahay tingali mga toast for the holiday, sa sigig toast nabungog. Di na makauli dito sa ilang balay. Usahay kung ingon niini ang atong pagsaulog sa Pasko. Kaon inom nga makalimot ta sa atong disiplina, mawala ang essence sa selebrasyon. Nakadumdum ko usa sa akong makita sa kanang mga reels, ug wa ko masayop si Father Siano sa Roman Catholic. Niingon siya nga basta sa mga okasyon, Pasko o bisag di Pasko, bisan kami mga pari o posible pod ang mga pastor makasa sa murag di sa diya mangutana mo gunsa kanang sa nga di may makapugong mukaon mig daghan nya sa nga di may makapugong mo inom mi og daghan. Tinuod bitaw na no dito sa physical examination namo, di gyud ko malimot ani nga pizza November 30, dili kay Bonifacio Day, dili kay birthday na ni nung Edwin, labay na nga mga katuigan, pero gipahinmangnuan ko sa doktor nga kuan ako nag-examine. Ningon siya, tay kining muinom ka ba tay? Usahay po kuan nga akong pagkapilosopo, muinom yun, mamatay man tag di mo inom. Yung siya nga dili ba tay, inom ka ba ng mga hard drinks? Pinasimpol-simpol po ko, ginagmay lang beer. Kining kuang yun, di ka mag-budget o para inom. Ako, dili. Walang ako, tubig lang. Usahay. Glikay po soft drink. Kanang mo tambong makagparty tay. Nako, kami, pero may yun may makatambong og party. Makainom ka og soft drink. Usahay mapugos. Makainom ka og kining mga red wine o kanang mga pahilis. Kainom ingon din siya, diha ka na daot tay. Kay libre na gani, muinom ka daghan. So, pahinomdom nato mga igsoon nga panahon sa Pasko, daghan ang mutaas ang blood pressure. Di lamang kay gining makasata sa nga murag di sa apan diha usab sa atong dugay ta makatulog o dugay sab nato matuman ang uban nato nga mga gimbuhaton. Alang kanato usahay ang Pasko usa ka hagit financial burdens kay kadtong nanapay mga pinaeskwela adiser mag Christmas break mangayo gyud ipasitol ang mga balayronon. Sahay ang atong mga kabataan mahimo sila nga kining mamarayg sila gilabihan ug makapugos sa mga ginikanan nga palitan sila sa uso nga mga sinina, uso nga mga gadget hangtod ang ilang mga ekonomiya, financial capacity mga daot. Apan nalipay ko nga daghan kanato ang nagalantaw gayod sa atong mga paningkamot nga ang Dios ang mahimaya sa atong pagsaulog sa Pasko. O gihatagan kita og upat ka mga Adbento nga Domingo ug semana aron ato kining pangandaman og dili lamang nato pangandaman diha sa paghatag og mga maayong dekorasyon, pagpangandam sa maayo nga mga pagkaon diha sa mga programa sa paglipay-lipay apan gikinahanglan nga mahilayo kita diha sa iskandalo sa panagbingkil o kompetensyahay. Gikinahanglan
nga atong matagdan ug unsa ang gusto sa atong Ginoong Hesukristo. Naindumdum ko na kapastor ko og gamay nga simbahan, di kaayo siya gamay kay kaniadto sa manis mga dagko nga simbahan sa Tungaw, no, barangay Tungaw. Simbahan siya sa kumpanya sa Nalco, so sa compound sa Nalco. Ang mga batan-on naghatag sila og play sa presentasyon sa Pasko og ingon ani ang dagan sa istorya sa play. Dunay usa ka sapian nga babay kuan siya, ampo siya nga ang Pasko masaulog yun niya nga puno sa kahulugan. Unya samtang nahuman siya og ampo, nibagting ang telepono. Natinga siya nga ang tingog sa telepono mura man og adunay gahom. Naay authority ningon man nga mubisita ko nimo sa imong panimalay niining Pasko. Sa kinsa man day ka? Ningon ang tingog, ako ang imong Ginoo. So, Lord, ikaw day ni? Siya, muanha ko, bisita ko. Sige Lord, mangandam ko. So, iyang pailisdan ang mga kortina, iyang palimpyuhan ang iyang balay, ang swimming pool, pailisdag tubig, paandam siya og order sa caterer. Iya gyud gihatagan og maayong dekorasyon ang iyang balay. Unya taud-taud niabot ang iyang igsuon. Kay ang imong manong na hospital nas ICU. Ingon siya, unsa man? Nagkinahanglan po kwarta day. Nauna siya dugay, taud-taud isyog chiki. Ingon siya nga, niya, pero kining chiki, ididak ni sa kuanhalotig atong bahinonon sa imong erensya. Napugos ang iyang magulang. Siya, wa pa man mo abot ang Ginoo. Taud-taud niabot ang iyang manager sa iyang general merchandise. Ma'am, di ko makatrabaho ron ma'am, gikan ko sa ospital. Ang among motor na disgrasya, ang akong asawa tuwa sa hospital ron. Mangayo kong tabang nimo ma'am. Siya, way problema, atong ididak sa imong sweldo na ay kwarta ug makuwag ni pangayo sa DSWD, pangayo dito sa atong congressman kay matabangan yun ka. Sige na, ato na kay na ako'y bisita moabot. Igo ra gyud nakalakaw ang iyang manager, niabot ang usa ka leader sa mga indigenous people. Ingon, ma'am, mangayo mi og ginabang kay typhoon mi, igo mis typhoon. Guba ang among mga ining source of income sa pandik mi halos makakaon. Pwede ba tabangan minimo ma'am? Yung siya nga, sinamok man lang mo, pangadto mo sa DSWD, pangadto mo sa mga politiko, kay mutabang sila nimo, ninyo, ni ay gamay, para maka-snack mo, panglakaw na mo. So, nawa pa man mo abot ang Ginoo. Taud-taud ni bagting ang telepono. Sa kinsa ni, ako kini ang muanha sa imong abalay tong nag-ingong ka muanha. Wa pa bang ka muanhi lagi Lord? Sa di na ko muanha. Katulo na ko ni anha karong adlaw, apan wa ka magtagad nako. So nihilak siya kay nawad-an siya opportunity nga iyang ipadayag ang iyang pagtuo pinaagi sa gibuhatan, iyang binuhatan. Kita, ania kita nga nagapadayon sa pag-acclaim nga ang atong mga katigulangan, ang atong mga misyonaryo nagatukod dining bantayog sa pagtuo dinhi sa Butuan City.
Gitawag kini una og Butuan City Evangelical Church, usa ka simbahan nga magasangyaw sa ebanghelyo sa atong Ginoo. Nahimo kitang UCCP sa 1948 kay kadto mga simbahan Evangelical, Presbyterian, Congregationalist, Disciples of Christ, mauman ang nagahiusa pinaagi sa basis of union og miuyon kita nga mahimong sakop sa CCP. Apan na wa kanato ang atong evangelical faith heritage ug busa niining panahona atong gi-recall ug atong gimatuod nga ang atong kinaiya, natural nga kinaiya nga pagka ebanheliko mao kini ang hinungdan nga midangat ang bantayog sa pagtuo niining atong dapit alang sa pagsaulog sa Pasko sa atong pagpangandam, magmalipayon ug magmadaugon kita sama kaniadto nga ang atong mga katigulagan ug ang mga magbubuhat nga nagmatinud-anon usab, sila Reverend Plaza, sila Reverend Chupilo Pakot, si Reverend Angel Taglukop ug uban pa nga mga pastor, no? Si Pastor Singko matoy akong naabtan dumduman sa gamay pa ko. Nagamatuod sila nining atong pagtuo ug hinaot nining atong pagpangandam ang atong pag-agda. Come, Lord Jesus, come and visit your people. We await your coming. Come, O Lord. Dalaygon ang Dios nga atong ipangandaman sa pagsaulog sa iyang pagpakatawo kaniadto ug atong ipangandaman usab ang iyang ikaduha nga pagbalik sa bisan unsang panahon din wala kita masayod. Amen ug amen. We are the work of God's hands. The psalmist says, and God continues to shape us each day into a people of goodness and peace. That is why we bring gifts this morning to be part of creating a more beautiful world through the ministry of this church and the witnesses of our lives each day. Let us gather our gifts together and present them as an offering to God. What if a thousand seem is not the one?
without your love. As if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea. As long that we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come to raindrops? What if your healing comes to tears? And what if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? And what is just of this life are your mercies in disguise. When friends betrayed us, and when darkness seems to win, we know that pain reminds its life that this is not our home. It's not our Cause what if your blessings come to raindrops? What if your healing comes to tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if the greatest disappointments or the aching of this life is a revealing of the greater tears? Is what can satisfy. And what if trust of this life, the rainy storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Magampo ta. Among langit no nga amahan, aniya kami karon aron pagdala ning among mga kinitaan. Unta amo kini ihalad diha kanimo. O gawata kini Ginoo. Hinaot unta nga magamit kini sa mga proyekto ug makapadugang pagpalapad sa imong iglesia ug uban pang buluhaton. Salamat sa bamahan, sa grasya ug panalangin nga walay unda nga among nadawat adlaw-adlaw. Magpasalamat usab kami Ginoo sa kusog kabaskog ug mayong panglawas nga among naangkon matag adlaw. Salamat sab sa imong paghiya sa among mga lakaw ug pasaylua kami sa among mga sala. Kining tanan amahan, among pasalamatan sa ngalan ni Hesus nga among amahan. Amen. For God so loved the world, He gave
Lalaygon ikaw o among Dios nga matinud-anon o maamumahon kanamo. Nagaampo kami o among Ginoo nga ang matag usa kanamo, matag panimalay, matag komunidad, makasaulog sa Pasko. Ilabi na kadtong nagabiyahe aron musaulog ngadto kauban ang ilang mga panimalay, kauban ang ilang mga minahal. Ikaw magauban kanila. Apan kadtong dili gayod mapugnan tungod sa mga nagkalain-lain nga rason o hinungdan, hinaot nga ikaw magadumala, magapanalangin kanila bisan sa ilang paglinay-anay. Mausab ang among mga pag-ampo o among Dios nga among gipasalamatan kadtong dagabuhat sa kaluoy, nagahatag bisan ni adtong dili takos higugmaon. Mga kaigsuonan usab nga nagatagad sa ilang mga magbubuhat. Ikaw o Ginoo ang magapalos ug magahatag kanila sa pilo-pilo nga mga panalangin. Padayon ang among pag-ampo, Ginoo, nga ang among mga kinabuhi mumatuod gayod sa among pagtuo. Ang among pag-awit, ang among paghalad, ang among mga pag-ampo nga bisan wala malitok ang uban sa kadaghanan, ikaw o among Dios among tugyanan niini diha sa katilingban. Mga igsoon, batunin ninyo ang kalinaw nga mulabaw pa sa tanang panabot. Diin ang tinubdan niini ang kinaiyahan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo nga magauban kanato hangtod sa sunod nato nga panagtigom, magahatag kanato nga og kalma nga kinaiya, malipayon nga kalag og panaghiusa sa atong mga kasing-kasing. Hinaot nga ang malumong hunghong sa Dios sa kalinaw gasulti kanato niining atong pagsimba ug pagdaig karon ang pulong nga atong nabatian, atong masabtan ug atong makinabuhi, ug ang mensahe sa atong mga kinabuhi muhatod kanato ngadto sa pagpangalagad. Ang Dios magauban ug magaamping kaninyo. Ang Ginoo magapahiyom kaninyo ug magapadagaya sa iyang grasya. Ang Ginoo magapasanag sa iyang panagway ug magahatag kaninyo sa gugma ug kalinaw. Sa ngalan sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Sa tanan, adunay atong meal fellowship, breakfast